Megalong shoutout po sa lahat ng Tekram community at sa buong family Malalastas at especially po kay Tatay Tekram. At ito nga po ay magbibigay po tayo ng konting reaction about dito sa usapan ni Tatay Tekram at ni Nanay Apple, di ba? Na kung makikita natin dito sa pag-interview or one-on-one interview ni Tatay Tekram dito kay Nanay Apple, ay nakapagbigay po siya ng kanyang saloobin about nga po dito sa batang kargador na ito, di ba? Sinabi po ni Nanay Apple na isama na po natin itong batang kargador na ito sa ating panalangin na baka nga daw po ay buksan ng Diyos ang kanyang puso at isip na bumalik kay Tatay Tekram, di ba? Tingnan nyo kung isipin po natin itong si Nanay Apple ay hindi natin maintindihan kung ano, di ba, na paiba-iba din po ang isip. Pero andun pa rin po yung pagmamahal at pagmamahal niya kay Tatay Tekram at yung tumatanaw pa rin po siya ng utang na loob about dito sa kanya, dito sa kay Tatay Tekram na nagalaga, na patuloy na sa pangangalaga po ni Tatay Tekram ang kanyang mga anak na si Apple at si Angel na nag-aaral na po, di ba? Tapos naman po dahil nga po si Tatay Tekram ay talagang alam po natin na kahit na nakikita po natin si Tatay Tekram ay nagbi-mission o ginagawa niya pa rin po yung kanyang best para sa kanyang mga pag-charity or sa kanyang pagbablog, andun pa rin po, nakikita pa rin po natin sa kanyang mga mata na malungkot pa rin po siya, di ba? Na hanggang sa ngayon ay patuloy po natin siyang nakikita na hindi po siya masaya, di ba? Kung mapapansin niyo po ay talagang wala po siyang kasigla-sigla sa kanyang sarili, di ba? Na alam po natin na nasasaktan pa rin siya dahil hindi pa rin siya nakaka-move on dahil wala na nga itong batang kargador na to, di ba? Tapos nga po dito sa kanyang in-upload video, dito po sa kay Nanay Jack na, di ba nga po nagsalita si Nanay Jack, kung matatandaan po natin, doon po sa As One Together po, Together As One po, nagbigay din po ng talumpati itong si Nanay Jack about dito nga sa batang kargador na ito na umiiyak nga po itong si Nanay Jack, di ba? Kung makikita po natin dito talagang si Nanay Jack po ay durog na durog din po ang kanyang puso na naghihintay din po siya para dito sa batang kargador na to na sinabi nga daw po na nitong batang kargador na to na enjoy the past forget the past, enjoy the future, di ba? Sabi nga ni Nanay Jack na hindi kuya, sabi niya na ikaw, ang kailangan namin pumunta ka dito o mag-usap tayo about dito sa mga issue na to. Pero andun pa rin po yung pag-aalala. Kung makikita po natin kay Nanay Jack talagang, di ba, hindi nga po siya makapagsalita ng maayos. Andiyan po yung nanginginig po siya, di ba, para mayalis po o hindi po makita sa kanya yung kanyang pag-aalala o nasasaktan siya ay talagang hindi po siya makapagsalita halos, tapos inaano na lang po niya yung sarili niya, kumbaga iniili niya na lang po. Pero deep inside po talaga na nakikita natin sobrang nasasaktan at sobrang masakit po ang nangyari sa kanila dahil nawala nga itong batang kargador na ito na sumama nga po sa alam po nilang sumama nga po itong batang kargador na to sa mga tao na alam naman po natin na hindi gusto ni Tatay Tekram dito sa mga tao na ito na tuwing magsasalita na lang po sila na about dito kay Tatay Tekram at sa family Malalastas ay talagang paninira o pang bubuyo dito sa bata na to, di ba? Kaya ngayon, di ba, ganun lang kasakit na makita natin itong batang kargador na ito ay binaliwala niya nga po yung lahat ng efforts ng dalawang mag-asawa na si Nanay Tekram at si Nanay Jack, di ba? Kaya lang siyempre tayo ay bumabase lang din tayo doon sa mga nakita o na nakikita natin doon sa batang kargador na to na talagang nagpadala siya sa emosyon niya na sumama dito sa mga wakwak na ito na mamimension ko na rin po siguro yung kanilang mga pangalan na si Lola Daisy, si Lovely Daisy at saka si Rex Lorenzo at saka si Francis Manalang at saka si Stephen Montiel na sinamahan po niya itong grupo na ito na alam naman po natin na talagang naglabas-masok po sila sa bahay po na Malalastas. Itong si Francis Manalang talagang tinuring po siya ng tao o hindi ibang tao. Talagang pamilya na rin po ang turing sa kanya ng family Malalastas. Kaya po naging labas-masok po siya dito sa bahay po nila. Kung makikita po natin sa mga past po ng mga video or mga ina-upload po ni Tatay Tekram kung gaano po yung talagang andun po yung pagmamahal na binibigay dito kay Francis ng mga Malalastas. Pero deep inside pala
meron po pala itong agenda, di ba, na nandyan po na isama niya si Batang Kargador, lumabas, mag-malling, di ba, kung saan sila pupunta, di ba? Pero hindi po yung kasi ang nakita ni Dave. Hindi po yung lahat niya nakita kung ano po yung binigay na pagmamahal sa kanya. Kumbaga po, yung tumanim na lang po sa utak nitong batang na to, yung lahat po na hindi maganda na kung, di ba nga po, nabanggit niya nga po na sinisunturon siya, alos batuin daw po siya ng mug ng coffee, di ba? Pero nakikita naman po natin dito na hindi naman po siya talaga minaltrato o hindi po siya sinaktan. Di ba? Kung pinabayaan po siya or sinaktan po siya, hindi po ganyan mangyayari, natatagal po siya sa loob ng 5 taon. Di ba? Tapos dito pa po sa mga past video po nila masaya siya, di ba? Sa tuwing okasyon, nakikita natin, mahilig makipagbiruan, di ba? Tapos yung masaya siya, basta yung makikita natin dito na kung gaano siya kasaya sa bawat dumarating na mga pagmamahal sa kanya or pera or na binibigay ng mga sponsor o ng mga viewers na nakikita niya, na napapanood niya. Nandun pa po yung kumbaga, nandun pa po yung nagsasalita siya, nagbibigay siya ng mga payo sa mga viewers, na sabi niya po, nakapagbitaw siya na hindi niya po iiwanan itong family Malalastas at ang nanay Jack niya at ang tatay Tekram niya. So ngayon, kumbaga parang yun yung mga sinabi niya po na yun ay hindi niya po sinaisip at sinapuso. Kumbaga, pinasok lang niya sa dito sa kabilang tenga at nilabas niya po dito. So yun po ay salitang lang po, salitang kanto o salitang parang lang po yung ibig sabihin yung hindi niya talaga ipinag-isipan ng maigi, di ba? Kumbaga, dahil nga po sa batang ito na alam niya po kasi sa sarili niya na kahit po hindi niya po pakinggan o hindi niya sundin o sumunod sa mga payo o mga advice at disiplina ni Tatay Tekram, at alam niya sa sarili niya na mayroong sasalo sa kanya, di ba? Kasi iniisip itong batang kargador na ito, kaya po niya nagawang lumayas dito sa mga Malalastas family at lalo na kay Tatay Tekram. Inisip niya na baka pagdating ng araw din maipabayaan din siya, di ba? So hindi niya po inisip yung inisip niya na yun, na hindi niya pinag-isipan ng maayos, na hindi niya muna sana ginadge o hindi niya in-advance yung utak niya na ganun yung gagawin sa kanya ni Tatay Tekram. Kaya nga po, di ba, nagkaroon po si Tatay Tekram ng pag-apply sa DSWD for adoption paper, di ba? For adoption paper. Yun na nga po yung masasabi na hindi po sa papababayaan. Kumbaga talagang ipinasok po sa buhay ni Tatay Tekram o ng family Malalastas na gawin po siyang legal na manalastas ni Tatay Tekram. Kaya lang siyempre dahil dito sa mga tao na nagmamahal sa kanya o ng mga sponsor na naglabas-masok dito sa bahay ng Malalastas, talagang nilason po nila itong batang kargador na ito dito lang sa mga pagbigay po o pag-bypass nila kay Tatay Tekram. Nandun po kasi yung bigyan siya ng pera. Kung ano man yung gusto ng batang kargador nito ay sinusunod po ng mga wakwak na ito, di ba? Na alam naman po natin kung sino yung punot dulo sa paglason ng utak na ito ni batang kargador. Nandiyan na, ayan po, ito nga po si Ninong Francis Manalang, na kung alam po natin ay talagang sa bawat pong upload video po ni Tatay Tekram ay makikita natin na nandiyan po yung nakakabay sa kamay, di ba? Parehas pa yung bracelet nila ni Dave, di ba? At saka ni Francis. Iisa po, kumbaga parang nilagay na po sa isip ni Francis na ewan o something, di ba? Na siyempre kahit naman po sino na tao, di ba, na isipin po natin ng mga viewers o mga nakakapansin o nakakakita sa bawat upload ni Tatay Tekram, meron pong something sa ginagawa po ni Ninong Francis, di ba, na lahat po ng bagay, ultimo bracelet, parehas na parehas po sila. Hindi po ganoon yung isang sponsor o isang viewers o pinagkakatiwalaan na lahat po kailangan maging parehas. Baka hindi po natin alam, baka parehas ba sila ng underwear, di ba? Kaya lang siyempre dito sa ginawa po kasi nila talagang nilason po nila talaga yung utak ng bata. Kaya hanggang sa ngayon talagang ay di na po talaga nagpakita itong bata na to dito kay Tatay Tekram. Talagang inisip niya talaga na hindi na siya tumanaw ng utang na loob. Talagang hindi na siya nagpakita ni Anino, ni Hay, ni Tex, alam naman po natin na meron siyang inahawakan cellphone ngayon na sana kahit patago man lang, kung talagang minahal niya sa Tatay Tekram, kahit patago man lang dito sa mga wakwak na ito ay
mag-send siya ng kahit na maliit lang na message na about kay Tatay Tekram, o talagang tinuring niyang pamilya o tinuring niyang tatay at nanay itong mag-asawang si Tatay Tekram at Nanay Jack. Diba? So, yung ang ano lang natin dito, ang concern lang natin dito ay talagang napakalaki at hanggang ngayon pa rin po ay hindi pa rin natin nakikita na nakamove on na itong si Nanay Jack. So hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po siyang naghihintay dito sa Batang Kargador na ito. Kaya lang siyempre siguro dahil hindi na makaalis itong Batang Kargador na to dahil nakamonitor na po siya, di ba? Nakamonitor na lahat yung galaw niya na hindi na siya basta-basta makakaalis. Kung tutuusin po, di ba, dapat malapit lang madaling-madali lang naman po, di ba, na pwede niyang puntahan. Nandyan lang po yung Candaba, Pampanga at nandyan lang po yung school niya na malapit lang din, di ba, na sabi nila is the private school pero nandyan po pala siya sa public school. Kumbaga hindi ko naman po inaano yung private at saka yung public school, di ba? Madaling solusyonan lang, kumbaga kung gugustuhin po natin, kung gugustuhin itong Batang Kargador na ito na tumanaw ng utang loob kahit paano, sumaglit lang siya, di ba, na sumimple lang na pwede niyang puntahan o mag-message or tawagan si Tatay Tekram o si Nanay Jack, di ba? Na alam niyang pagkakatiwalaan niya o kaya si Tito June na pwede niya rin kausapin na alam naman po natin nang simula po siya nang tumungtong sa bahay po ng Tekram Manalastas, si Kuya June po lahat yung gumagabay sa kanya about sa mga di ba? Si Kuya June nga po tinuruan niya mag-gitara, tinuruan niya mag-drum, di ba? Tinuruan niya rin pong mag-drive, di ba? Kaya alam na po natin na hindi po talaga siya pinabayaan, di ba? At hindi lang po siya minamaltrato. Di ba? Kung tutuusin, kung makikita nga po natin sa mga picture ni itong Batang Kargador na to, malayong-malayo na po yung itsura niya, di ba? Na nandun na po yung pagiging niya, hindi na ganun kaano yung pagiging isang bata niya. Kumbaga, alam naman natin siguro nag-mature na siya, pero nandun pa rin yung pagiging isip bata pa rin niya kahit na 18 years old na siya. Nandun po yung damit na ipupunas niya po ng ganun-ganun na lang. Tapos, naging iba na po, hindi na po siya yung makikita mo na parang edukadong tao na iba na po siya, hindi na yung kagaya ng pagiging, nung nandun siya kay Tatay Tekram, talagang bawat ano po niya talagang makikita mo na malinis, blooming, press na press yung itsura. Ngayon po parang nakikita natin dito parang napabayaan, hindi na siya nagagabayan, di ba? So, itong mga wakwak na to kasi, yun lang kasi yung iniisip nila yung pagkakitaan po siya, tsaka yung mga pera na hanggang ngayon at ang mga gamit pa rin po ay hindi pa rin tumitigil, di ba? Hindi pa rin tumitigil na magpasaring dito sa mga Malalastas family para dito sa kagamitan na nitong Batang Kargador na itong isa-isa. Ang pinakaisa pa dito yung mga alahas niya na hinahanap na pilit na pinapalabas at sabi nila ay nakikita nga daw po sa family Malalastas na suot-suot po ng iba. Diba? Pero titignan po natin, lahat naman po wala naman pong nakakakita na suot po nila, na wala silang resibo na may pakita na suot po ng ibang family o relatives mo ng Malalastas. Yun lang, mahilig lang kasi silang gumawa ng kwento na hindi nila kayang panindigan. Kagaya na lang yung mga binibida nila o pinagyayabang nila na bongga, nakis, yung ganito, mababago yung buhay ni Batang Kargador, di ba? Nasaan yung pagbabago? Kumbaga, mas lumala pa nga parang unti-unti po siyang bumabalik doon sa kinakasadlakan niya pong lugar o sa Divisoria na parang bumabalik po yung pagiging yung pagiging marusing or pagiging dugyot na kung tawagin, di ba po? Yun po yung masasabi ko dito talagang hindi po siya totally na ginagabayan at hindi po siya tinuturuan o dinidisiplina sa kanyang pananamit, sa kanyang pananalita, di ba? Kumbaga, meron talagang tagadikta sa kanya ng mga sasabihin niya o kung ano yung gagawin niya. So, yun lang yung masasabi ko dito guys na si Tatay Tekram at si Nanay Jack hindi pa rin nakakamumot. Tingnan niyo si Tatay Tekram, di ba? Kumbaga, sinusubsub niya yung kanyang sarili sa kanyang ginagawang mission, magaya ng pagiging naaaliw na siya na unti-unti na inaalis niya sa sarili niya yung pagiging aliw niya na dinito kay Ate Karen, di ba, na bawat video po na ina-upload niya, nakikita natin kung paano niya po i-appreciate itong si Ate Karen na ultimo sa tsinelas na butas-butas ni Ate Karen talagang hindi niya po nakakalimutan na ipakita sa atin, di ba? Nandun yung gusto niya na kahit pa paano nasa labas siya ay nakakalimutan niya
yung problema niya about dito, di ba? Kaya nga ito, tingnan nyo si Nanay Apple na kahit na alam natin ganyan siya, na paiba-iba yung isip, pero andun pa rin po na nagbigay ng suporta at kumbaga parang pinangaralan niya sa Tatay Tekram dito na sabi niya, nakita niya malaki pala yung problema ni Tatay Tekram, gusto niya palang pumunta doon sa bayan ng Manalastas para magbigay din ng suporta, di ba? Pero kahit na ganyan po si Nanay Apple, tumatanaw pa rin siya ng utang na loob at alam niya yung ginagawa niya o sinasabi niya kay Tatay Tekram, di ba? So, yung po kasi yung yung kumbaga yung po yung ipamulat sa kanya kay Nanay Apple, di ba, na maging mabuti ang puso, di ba? So, yan lang guys ang masasabi ko dito sa mga reaction ko po dito at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa Rolly TV Vlogs. Please po mag-follow na rin po kayo at mag-subscribe na rin po kayo. Sa gusto pong magbigay ng opinion, yan dyan po yung comment section sa ibaba. Magbigay po kayo ng inyo sa loobin para kahit pa paano po ating mapusuan or ma-replyan ko po kayo sa inyong mga ining about dito sa issue na ito na Batang Kargador na walang utang na loob at itong mga wakwak na ito na patuloy pa rin ginugulo ang buhay ni Tatay Tekram at sa mga isyong binabato nila kay Tatay Tekram na hindi pa rin tumitigil sa mga issue. So yan guys, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.